The past month has been one of the most difficult and painful in his almost 5 years as president. It was a very difficult time for all of us. And aaminin ko po, may mga gabi that I would be crying while texting with my kuya. Meron po kasi akong isang post na nakita. Nilagay sa kabaong si Pinoy at nandun ako umiiyak. Pinotoshop po ito galing dun sa panahon that our mom was in Manila Cathedral. Sinabi ko po sa kuya ko, napakahirap ang manahimik lalo na pag ang mahal mo sa buhay na ang winawalang hiya. Pero simple po ang sinagot ng kuya ko sa akin. Ang sabi niya, Christina, pag lumabas na ang katotohanan, mananahimik at titigil na rin sila. But kagaya po ng tinext ko kay Pinoy nung birthday niya, yung mga masasakit na salita at personal na pambabatikos, hindi ko lang po haharapin, kundi buong tapang kong ipamumuka na hindi po nila kami kayang mabuwag. Pamilya kaming nagmamahalan, pamilya kaming magsusuportahan. At taas noo, kaya ko pong ipagmalaki sa inyong lahat ngayon. Ang kuya ko po, tapat, makatao, hindi mapang-abuso. Humble, sincere, and above all else, trustworthy. Hindi po siya perpekto. Pero si Pangulong Noynoy Aquino, inalagaan at inalago ang kaba ng bayan. Wala po siyang binunsa. Any comment po dun sa impression ng ilan daw na parang kayo po tumatayo na ngayon parang spokesperson na ngayon ng presidente? Ayokong kunan ng trabaho si Abigail. And ginagawa ko to because it was an opportunity. It gives me a platform to speak on behalf of my brother, or if not on behalf of my brother, to speak for the good things that he has done. Kasi ang pamilya nagtutulungan. Wala naman sigurong kapatid, or wala sigurong, kahit hindi ka kapatid, kung naniniwala at nagtitiwala ka sa isang tao, tatayo ka for that person. Yun lang naman ang ginagawa ko.